The Olivet Discourse Part 3. Magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan, mga kapatid. Ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral patungkol sa The Olivet Discourse. Part 3 na po tayo. Ang The Olivet Discourse ay ang mga katuruan ng Panginoon Kristo sa mga disipulo niya doon sa bundok ng Olivet. Ito ay nakarecord sa Matthew chapter 24 to 25, Mark chapter 13, Luke chapter 21. Ito po yung ating outline. Meron tayong 4 na parts. At ngayon dito sa part 3, ang pag-uusapan natin ay signs of thy coming. Basahin ko yung Matthew chapter 24 verse 3. And as he sat upon the Mount Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world? So, dito yung pangalawang tanong yung ating pag-uusapan, the signs of thy coming. Ang senyales ng pagdating ng Panginoong Hesus at saka yung kanyang pagdating. Dito naman sa picture dito na nakalagay yung first fruit harvest gleaning timeline, dito tayo babase ng mga signs ng pagdating ng Panginoon. May nakasulat dyan sa bandang kaliwa, nakalagay signs before the rapture takes place. Tapos sa bandang ibaba ng left side, revelation of Christ. So dalawang event ito sa pagdating ng Panginoon. Maraming salamat po dun sa mga kapatiran, kaibigan natin dyan na patuloy na sumusubaybay sa aking mga videos. Sana po sa Facebook na i-follow nyo po ako sa Facebook para palagi kayong updated dun sa mga bagong post ko. Maraming salamat din dun sa mga patuloy na sumusubaybay doon sa YouTube, na sana po kung di pa kayo nakakapag-subscribe sa YouTube, please subscribe and click the notification bell. Maraming salamat. The Olivet Discourse Part 3, Signs of Thy Coming. Doon sa mga kaibigan natin dyan, sana napanood nyo na yung Part 2 para masundan nyo, para maunawaan nyo itong kasunod na part. Yung ilang mga signs before the rapture takes place ay nakasulat dyan sa bandang gitna ng picture, nasa ilalim ng 2000 AD, 20th century na tayo ngayon, nasa 2023 tayo. Yung nakalagay dyan sa ilalim ng 20th century AD, present ages, tapos wars, rumors of wars, famines, pestilences, earthquakes, so marami pang iba. Sa panahon natin ngayon, marami ng mga wars and rumors of wars. Diba? Yung earthquakes, yung pestilence, yung COVID-19. Itong mga wars naman, nagkaroon ng gera sari-sari. Bukod dun sa Ukraine versus Russia, marami pang ibang mga bansa na nag-aaway-away. And then, yung Israel versus Hamas, na matagal nang may dispute itong Hamas sa Israel, na dito yung mga prophecies na tungkol sa gera sa Bible nakasentro yan sa bayang Israel So, ibig sabihin talagang malapit na ang pagdating ng Panginoong Kristo. Dito sa picture, sa timeline, ay andyan yung second coming of Christ. Mapapansin nyo, lahat ng mga events dito naka-enclose ng kulay red. Okay? And then, yung second coming of Christ, dinoble ko ng close ng guhit. No? Nakakulong siya sa blue lines, rectangular shape. Okay? Yung second coming of Christ. And then, sa ibaba, ganun din. In-enclose ko yung rapture at saka yung revelation of Christ dun sa lower right side. Ito, medyo pinalaki ko yung picture. Dito pinapakita rito na yung second coming of Christ ay may dalawang advents, dalawang phases yung pagdating ng Panginoong Jesus. Yung first coming of Jesus Christ, yung kanyang kapanganakan doon sa Bethlehem. This coming December ay ipagdiriwang ng mga Kristiyano, ng mga Katoliko, yung kapanganakan ng Panginoong Kristo. So, yun yung first coming. Yung second coming ay yung muling pagbalik niya. Yung second coming ay dalawang phases. Unang-una, rapture. Pangalawa, revelation of Jesus Christ. Okay, yung nakasulat dyan sa ilalim. Ang pagitan ng distansya ng rapture sa revelation of Jesus Christ is 7 years. Okay? 7 years yung pagitan niyan. Yan yung 7 years Great Tribulation na naghahari ang Antichrist. Yun namang may nakasulat sa bandang kaliwa, signs before the rapture takes place. Yung signs ng pagdating ng Panginoong Kristo ay para dun sa rapture. Okay? Tapos yung nakasulat sa lower left side, the revelation of Christ, wala na siyang sign. Dun muna tayo sa rapture.
Yung rapture ay ang pagdating ng Panginoon para sa kanyang para kunin niya yung mga saints, yung mga alagad niya na nakarecord dito sa Matthew 24 verse 6 and 7. No, ilang beses ko nang nabanggit ito, hindi ko nababasahin. Sana tinitingnan nyo, hindi nyo lang pinapakinggan ito, yung ating pag-aaral. Yung mga nakasulat dito sa mga bersikulong ito, yung wars and rumors of wars, tapos yung kingdom against kingdom, famines, pestilence, earthquakes in diverse places. Hindi ko na nilagay yung ibang verses dito tungkol dun sa false Christ, false prophets. Okay? So, shortcut tayo. Dito tayo sa Matthew chapter 24 verse 37. Ang sabi, "But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of Man be." Yung verses dyan sa bandang itaas, na yung pagdating ng Son of Man, ito ang Panginoon Kristo. Yung kanyang pagdating ay katulad sa panahon ni Noah, na ang mga tao ay busy sa kanilang sarili, sa kanilang kasayahan, sa kanilang mga bisyo, na kinakalimutan nila ang Diyos sa kanilang buhay. Yun ang panahon ni Noah. Na nangyayari sa panahon natin ngayon, na wala nang pakialam ang maraming tao sa Panginoong Diyos. Dito naman tayo sa Matthew chapter 24, verse 40 to 41. Ang sabi, "Then shall two be in the field, the one shall be taken and the other left. Two women shall be grinding at the mill, the one shall be taken and the other left." Sa pagdating ng Panginoon Kristo sa rapture, kukunin niya yung kanyang mga anak, yung kanyang mga disipulo, na dito may dalawang tao magkasama, na yung isa mawala, yung isa ay may iwan. Ibig sabihin, nakuha na ng Panginoon yung isa. Yung isa na iwan, hindi siya alagad ng Diyos, hindi siya anak ng Diyos, na iwan siya. So, ganun din yung dalawang babae, yung isa doon anak ng Diyos, yung isa hindi. Kung kaya, naiwan yung isa. Kapag nangyari na itong Matthew 24 verse 40 to 41, ibig sabihin, nangyari na yung rapture na nakasulat doon sa 1 Corinthians 15 verse 52. Ang sabi, "In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed." And also, dun sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 17, na yun na, darating ang Panginoon Kristo. Hindi ko nababasahin tong buong 2 verses, na rito ay darating ang Panginoon Kristo, tutunog yung trumpet, and then sa verse 17, na yung mga anak ng Diyos na buhay, magbabago yung katawan, magiging glorified body, at sama-sama na imimit yung mga anak ng Diyos doon sa air, in the clouds, sabi sa verse 17. Maraming mga Christian movies about rapture. Diyan ang Panginoon dumating, yung mga Kristiyano na nasa trabaho nila ay biglang mawala, ay magkakaroon ng global catastrophe. Yung catastrophe na kasi common, halimbawa, ang isang Kristiyanong driver biglang kinuha ng Panginoon na nawala yung driver sa kotse, umaandar, magkakabanggaan yung mga sasakyan, at yung iba naman nag-ooperate ng machine sa pabrika, biglang nawala yung nag-ooperate na Kristiyano, magkakaroon ng maraming disgrasya sa buong mundo. Panoorin natin yung kapirasong video clip tungkol dun sa Left Behind Part 1. Where are you? Ma'am, is everything okay? It's my husband. He's disappeared. You know what? I bet he just slipped off to the restroom while you were asleep. Would you mind checking, please? I think he's gone off naked. Have you seen the kids? Where are they? Where are my kids? Ray, Boy, that was perfect timing, huh? Ray, people are missing. Dozens of seats empty. I am not nuts, Ray. Go look for yourself. They're gone! My baby! They haven't gone far. Please just take your seat. Patty, help me, please. Sit down, we'll find them. Not me next. I'm not going. I'll just put it right now.
No, 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 don't grab it! No, no, no! No! Lori, come over, please. Folks, listen to me. Listen, please. Please, we are at 37,000 feet. Nobody just walked off this airplane. If I can get you to just take your seats, we'll handle your problems one at a time. Please. Mayday, this is PanCon Heavy 907. Mayday. Ray, what is going on? Concord 2701. I assume you're missing passengers too? That's affirmative, Concord. What's going on? I don't know, but it's everywhere. Missing the party this afternoon. Oh no. Are you okay? Driver, there's just no driver in there. There. It's okay, sir. You're in shock. Driver there. Rapture pa rin tayo. Meron akong video ang title Bible and Science Part 1. Dito ay kinote ko yung verse Luke chapter 17 verse 34 to 36. Dito sa Luke chapter 17 verse 34 to 36, ang sabi, shortcutting ko na lang, there shall be two men in one bed, the one shall be taken and the other left. Verse 35, two women shall be grinding together, the one shall be taken and the other left. At verse 36, two men shall be in the field, the one shall be taken and the other left. Ang gusto ko lang i-emphasize dito sa verse 34 and 35, doon sa verse 34, yung dalawang lalaki na tutulog, mawawala yung isa, kukunin ng Panginoon. And then sa verse 35, dalawang babae sa araw, nagtatrabaho, yung isa kukunin ng Panginoon. Sa pagdating ng Panginoon, simultaneously, lahat ng Kristiyano sa buong mundo, sa iba't ibang bansa, ay kukunin niya at the same time. Balik tayo dito sa picture ng globe. Dito merong mga lines na kulay dilaw, naka-curve. Ito yung time zone sa buong mundo. Na ang Panginoon Kristo bilang Diyos, anak ng Diyos, aware siya sa time zone. Na-aware siya, yung kanyang mga disipulo, yung kanyang mga alagad, ay kukunin niya sa iba't ibang time zone simultaneously. Tapos na tayo sa rapture. Doon naman tayo sa revelation of Christ, yung ikalawang phase ng pagdating ng Panginoon. Dito tayo sa Matthew chapter 24 verse 30. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Mapansin nyo rito, dalawang beses nabanggit yung the Son of Man. Ang the Son of Man na ito ay walang iba kundi ang Panginoon Kristo, the same person. Itong versikulong ito ay hindi tumutukoy sa rapture. Okay, obviously, natapos natin pag-usapan yung rapture. Ito na yung revelation of Christ. Itong verse na ito ay hindi lang tumutukoy sa isang panahon. Dalawang klaseng panahon. So, the same person. Iba yung the sign of the Son of Man in heaven. Iba rin yung nakasulat sa ilalim. Ibang panahon din yung Son of Man coming in the clouds. Parang mathematics lang yan yung find the value of x. Sa mathematics, merong word problem na hinahanap yung value ng x, di ba? Commonly, yung value ng x ay hindi lang isa, maaring dalawa. Halimbawa, square root of 9, di ba? Ang sagot diyan ay dalawa, isang positive 3 or negative 3. In fact, meron pang ibang problems na hindi lang dalawa ang sagot, tatlo o apat ang value ng x. The value of x is depend upon doon sa tinatanong sa problem, kung ano yung hinahanap sa problem. Merong mga ibang answer na dinidisregard kung ano lang yung fit doon sa hinahanap doon sa problem. Dito sa Matthew 24 verse 30, yung sinasabing the Son of Man in heaven dito ay tumutukoy doon sa revelation of Christ. Okay? Yung kanyang pagdating na siya ay may pagdigma doon sa Battle of Armageddon. Sa Bible, maraming nakarecord na digmaan. Pero yung tinutukoy ko, yung sa Book of Revelation, dalawa yung malaking digmaan doon. Na nabanggit ko na yung isa dun sa aking timeline, yung Battle of Armageddon, at yung pangalawa yung the Battle of Gog and Magog na pag-uusapan natin sa last part.
Dito yung pangalawang Son of Man, nakalagay Son of Man coming in the clouds, is referring to the battle of Gog and Magog. Yung ibang mga Bible scholars naman, na sinasabi nila na itong event na ito ay applicable both doon sa Battle of Armageddon and also to the Gog and Magog. So playing safe yung ibang mga Bible scholars patungkol sa verse na ito sa Matthew chapter 24 verse 30. Para lang yan sa mathematics, find the value of x. Okay? Doon sa mga kaibigan natin dyan, siguro hindi masyadong nakuha o naintindihan nyo ang pinapaliwanag, i-replay nyo na lang para maunawaan nyo. At dito, nakapokus dito yung picture ng timeline. Nakalagay nyo yung mga verses sa rapture at saka yung revelation of Christ. Pag dumating ba siya, kukunin ka niya. Okay? Kung hindi ka sure na kukunin ka niya, kailangan mong magsisi ng kasalanan. Tanggapin mo si Kristo sa puso bilang Panginoong tagapagligtas. Dahil si Kristo yung namatay para sa ating kasalanan. Namatay siya upang tayo ay maligtas. Lumapit ka lang sa Kanya, magsisi ka ng kasalanan. Tanggapin mo siya sa puso mo bilang Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon.